Okay po, let's start. Umpisahan po natin itong gawain sa isang panalangin. Maaari po ba tayong tumayong lahat? Lord, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay natipon para po papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoon. Maraming salamat sa magandang panahon na pinagbigyan mo kami para po magkasama-sama kami at sa buong linggo na kami ay iyong tinaguyod, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po at binigyan mo kami ng mga bagay na aming kailangan at sa mga bagay na aming hinihiling na hindi mo pa ibinibigay, naniniwala kami na ito ay darating sa iyong perpektong timing, Panginoon. Nawa po na inyo pong makita ang puso namin ngayon na talagang nilalaan, Lord, para po sa inyong kapurihan at sa magbabahagi ng iyong salita at sa mga karanasan na maibabahagi mamaya, Panginoon. Honor niyo po yung puso ng inyong mga anak na handang maglingkod, magbigay ng oras at magmahal sa iyo, Panginoon. Nawa po ang aming mga puso ay inyong pakalinisin, Panginoon, para maging karapat-dapat ito para magpuri sa inyo. Maraming salamat po, Lord. We love you above all. We thank you. And this we pray in Jesus' name. Amen. Handa na po ba tayong magpuri? Dakila po talagang ating Lord. Tama po. Amen? Kaya po nararapat lang po ang lahat ng mataas sa papuri para sa Kanya. This is a song called Dakila Ka. Dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Yes, Lord. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya laging tapat, walang kapantay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit paglaho ang buong mundo, tanging si Jesus, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Palakpakan naman po natin ang ating Lord. So kagaya nga po ng sabi ko kanina, tinaguyod tayo ng Lord sa buong linggo na to at sa araw-araw na ating mga buhay. Hindi siya nagkukulang. Hindi naman po perfect, ano? So, may mga tao, sabi nga pa nagpe-pray kami ng mga anak ko, syempre ang leader tatay nila. Pag mali yung, may prayer kasi sila, yung parang hindi naman uniform. Parang nakasanayan na routine. Na ito yung tao na kailangan mo ipag-pray sa isang gabi. Pag ako yung nag-pray, sasabihin ito sa tatay, tatay, ikaw na, huwag na si nanay ang mag-pray. Kasi pag ako yung nag-pray, parang kulang yung mga tao, hindi ko kabisado. So,
itong gabi na to, I want you to remember yung mga tao na dapat natin ipag-pray. At kung maaari man po is talagang every night or tuwing magko-communicate tayo kay God, is maalala natin sila. Because it's just like a sign of love towards them and love towards our Lord, praying for one another. Kasi hindi naman po nagkulang ang Lord sa buhay natin. Amen po? Amen. Let's continue to worship our God. Ikaw lang ang sasambahin, paligid-paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang naawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan,
to pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. And all shall say, Amen. Hallelujah. Can we clap our hands for our God? Hallelujah. So ngayon naman po, maaari na po tayong maupo. Kung mayroon pong tatlong kapatiran na gustong mag-share kung paano tayo tinaguyod ng Lord ngayong linggo at paano siya hindi nagkulang sa buhay natin, pwede po bang mag-volunteer? Sino po ang pwede? Sister Mayan. Tapos po kayo na po pipili nung dalawa pa. Nung susunod pala. Voluntold. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon kasi last week na-diagnose po si Jacob na may dengue. Si Christian may pakyaw. Tapos ako naman nag-high blood. Sabi ko, si Romel pakyaw means mataas lahat. Tawag po kasi namin pakyaw. Sugar, cholesterol, yung sa urinalysis niya may blood na. Tapos, basta pakyaw siya. Praise God, kasi si Jacob po okay na. Tapos si Ramel nga po, halos sabay-sabay kami dun. Si Justin lang talaga po ang to God be the glory. Napaka, ng katawan ng bata na yon. Hindi pa yung natutulog magdamag. Bantay namin dun, gwardiya, magdamag yan. Kumbaga, kahit na lang dumanas yung ganun, hindi ko siya tinitreat problema. Kasi pagka daw po tayo, hinahayaan ng Lord na yung physical na katawan makaramdam, nagre-regenerate po yung katawan natin, di ba, every 8 hours. Kumbaga, siguro binibigyan talaga ng Lord na ma-flush na natin lahat ng mga ng mga virus, bacteria na na-accept na ragasa natin sa mga time na talagang humihina yung immune system natin. Pero to God be the glory po, man yung mga nararanasan natin na ganyan, pero still, nakatindig po tayo. Salamat po sa Lord kasi kahit po nandyan kami, masaya naman po. Okay yung samahan namin, nagkakaproblema man, pero sabi nga po ni Paul, through si Christ yung nag-i-strengthen ng lahat sa atin. Kaya nagagawa po natin na maglingkod, di ba? Sumamba, magpuri, at gawin yung mga daily routine natin sa araw-araw. Kaya kahit po saka po isa pa, masaya ako kasi nanay ko po, 1.5 or less than 2 months ko po siyang hindi nakita. Alam niyo naman po, hindi naman lihim sa inyo yun. Pero to God be the glory talaga lagi, always sa buhay namin. Kasi nadalaw ko nanay ko, nasabi niya sa akin na gusto niya ako ang mag-aalaga. Basta napakasarap sa pakiramdam. Yung naranasan ko po na nadalaw ko nanay ko, ngayon nakakapagpaano naman po ako sa kanya na hindi ko man siya everyday makita, pero sa blessing ni Lord sa amin, nakakapag-share naman po ako ng kung ano yung gusto niya, pinapasabi po niya sa akin. Salamat po sa Diyos po lahat ng kapurihan. Salamat po. Sino po ang next natin? Good evening po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil syempre naka-attend na naman kami ni Bernard, kasama ko na dahil ang tagal ko talagang pinag-pray din yun, at saka yung mga tao na sinabihan ko na ipag-pray si Bernard. Kaya thank you sa Lord. Kaya talagang pag talagang ang Lord talaga nakikinig yan basta yung puso mo alam niya na kung ano yung talagang gusto mo, yung desire mo, at lalo na kapag sa gawain ng Lord, di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Tapos pangalawa din, yung pag-iingat niya sa akin dahil nga napakalakas lagi ng ulan, dahil e-bike lang yung dala ko, pero yung tapang ng loob, lakas ng loob na binibigay ng Lord, walang halong takot. Kasi pagka nagdadrive ako, hindi ako kinakabahan kasi sabi ko, Lord, basta ikaw na bahala sa akin. At nakakauwi ako ng safe sa amin kahit na hindi nadaanan ko puro baha, at pagdating ko rin sa bahay may baha din, hindi lang sa labas kundi sa loob. Pero nandun pa rin yung
tapang ng loob namin ni Bernard tsaka kami lahat na ang importante, hindi kami umaalis sa bahay. Kasi yung iba nga, di ba, umaalis pa. Kaya thank you sa Lord. Tapos nagpapasalamat din ako dahil yung trabaho ko, ganun pa rin, 2 pa rin yung duty ko. Kahit napagod, pero nandun yung, alam niya na kailangan ko, bakit 2 yung pinagjujutihan ko. Kaya sabi ko naman sa Lord, basta talagang kailangan ko makasingit na makapunta ng church, lalo na itong prayer meeting na to, napaka-importante sa akin na to. Kahit umuulan, pipilitin ko talaga makarating. Kaya thank you sa Lord dahil yung karunungan na binibigyan niya sa akin at saka yung basta yung spirit niya ay nandun palagi sa akin. At nawa, gano'n din sa inyo. Thank you, Lord. Praise the Lord. Pangilang linggo na ba ako nagpapasalamat sa Panginoon? 3 na yata sunod-sunod. Anyway, everyday naman talagang dapat tayo nagpapasalamat. But pagdating sa mga ganitong gawain, kailangan nagsishare din tayo kung paano tayo pinapatnubayan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mahirap pala yung maghapon nasa bahay. Sino bang natutuwa ng maghapon sa bahay? Yung mahiga, kumain, matulog. Mahirap. Kasi 1.5 months na ako hindi bumibiyahe. Hindi ko alam kung ako nagpapakondisyon pa o tinatamad na maghanap buhay. Nakakatuwa lang kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakarecover na nga ako eh. Bumalik na yung normal na blood pressure ko. But meron pa rin akong nararamdaman dito na parang pag nakahiga ako parang gumaganon pa. Sabi ko sa mata na to. Kasi alam nyo pag tumingin to blurred na rin eh. So nagpatingin ako noong isang linggo. Ayun, umano na ako ng salamin. Nakalimutan kuhanin ngayon. Kasi may pinuntahan po ako. Sa loob ng 1 kalahating buwan, kahapon at saka ngayon, kumita naman akong 2,000. May pambili na kaming ulam. Kahapon, nasa munisipyo ako, bilang part of the co-op, napagkakatiwalaan tayo ng mga kasama natin na makipagharap. Yan naman ikaw yung umarap dun sa mayor, vice mayor, etc. Tapos, kanina, lumakad kami sa LTFRB, nagasigasang dokumento ng mga prangkisa namin. Kaya sinabi ko pong kahapon 500, tsaka ngayon 1,500. Kasi 500, tsaka 1,500, 2,000. Awa ng Diyos, may pambili talaga kami ng ulam. Hindi, alam niyo po, yung pinagpapasalamat ko yung sa maliit na bagay hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Bine-bless pa rin tayo. Una, yung health natin. Yung maibsan lang yung mga karamdaman natin. Although nagkakasakit tayo, pero pag tayo napagaling na ng Panginoon, that is a blessing. Tapos, alam niyo, hindi ko alam kung kagabi o kangina, nag-YouTube ako. 5 bagay na palatandaan ng isang immature na Christian. Wow, tama-tama ito ah. Di binasa ko, pinakinggan ko. Parang tinatamaan ako. Yung bang parang ayaw nang dumalo sa gawain, tinatamad na, nakuha ko. Teka, nag-iisipan ko to. Tapos yung isa, yung ayaw ng napagsasabihan, walang oras sa Word of God. 5 palatandaan, hindi ko matandaan pa yung 2. Sabi ko, tama naman. Tama naman yung pinakikinggan ko. Parang wake up call din naman sa akin. Sa loob ng 1 kalahating buwan halos talaga wala naman akong ginagawa sa bahay. Kaya sabi ko, si Lord talagang yung time na nag-ano siya, paparamdam siya. Lalo na kung tayo ay parang ano tawag doon, nalilihis ba, nawawala ng gana. Si Lord, pagka anak ka ng Lord, hindi kanya pababayaan talaga mawalay. Tapos meron pa rin ako napakinggan, medyo matagal pero kaya kung sinasamantala, next week hindi na tayo. Iba naman. Meron pa ako napakinggan. Ang ganda-ganda na napakinggan ko tungkol sa salvation. Ang nag-upload nito ay isang
pulis. Meron daw nagtanong sa kanya, Pastor, nawawala ba ang kaligtasan? Sabi ng ganun. So, diniliver niya, sinagot niya yung tanong, napakaganda. At hindi naman ang stand ko. Sa tunay na Kristiyano na kumilala sa Panginoon, yung kaligtasan hindi nawawala. Bakit yung mga parang sa baptist yata o meron pang iba nawawala? Ang pinagbasihan nila, ang pinagbabasihan po natin ay yung Bible. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw nasa kanyang kamay, walang makaka-snatch sa iyo. Kaya nga yung kaligtasan hindi nawawala. Doon sa mga tunay na kumilala sa Panginoon. Ngayon, paano malalaman na ikaw ay isang tunay kung nagpapatuloy ka sa mga maling gawain? So hindi ka ganap na Kristiyano. Ibig sabihin ang pagkakasala, may time na nagkakasala tayo, pero yung mamuhay ka sa kasalanan, ibang ano na yon. So ang ganda ng paliwanag niya na sabi ko, ayos to kasi magkamukha at Bible-based naman talaga. According na rin sa tinuturo ng mga teacher dito, ang kaligtasan ay hindi nawawala sa mga tunay na sumampalataya sa Panginoon. Nawawala yan dun sa mga hindi tunay. Kasi akala nila tumanggap sila, hindi pala. Kasi sa mga gawa, makikilala yan, makikita. So kung hindi nakikita, ikaw sa sarili mo, mag-isip ka. Baka hindi tunay. Pero sa tunay, hindi nawawala po. Kaya praise God at doon sa bagay na yon, talagang napuri kong Panginoon na ang Lord pag nagbigay, hindi niya binabawi. Walang ibinigay ang Diyos na binabawi niya. At yung pag sinabi niya, ginaganap niya. Kaya salamat sa Panginoon dun sa katuruan na yon at maging ako ay nagkaroon ng kalakasan. At inaangking ko sa akin sarili na ako isang ligtas dahil sa pagkilala ko sa Panginoon. Amen po. Okay na po, tayo po dadako sa panalangin. Ay, okay, sorry. Mahaba yung babasahin. Pasensya na po. Wala hindi organized ang aking pag-iisip. Actually, salamat kay Brother Nelson, humaba yung kanyang sinabi. Kasi, sinumpong ako ng naramdaman ko nagugutom ako. Pag nagugutom ako, kailangan kumain talaga. Tapos, magsasalita ako rito. Kaya sumubo muna ako ng cookies Kaya, ayun, malaking bagay yung napahaba nag-extend. Kaya, laking blessing po nun. Ayan, salamat po. At salamat sa Panginoon sa pagdating po ng ating bagong pastor. Another prayer meeting. Ayan. So, nakatuwa naman po at ang tema po ng aking exhortation ay Thanksgiving. Magpasalamat sa lahat ng bagay. Ayun. Kagaya din po ng mga naging patotoo po. Ayan. Laking bagay po. At nais ko rin magpatotoo sa Panginoon dahil ako po yung naka-attend ng prayer meeting ngayong gabi kasi nag-abiso ko kung sakaling maulan ay malamang hindi ako maka-attend kasi past 6 na ako lalabas ng Valenzuela. And kung maulan, malamang hindi ako umabot. Tapos nung sa NLEX na ako, madilim, makulimlim. Hindi ako nagkapote, hindi mamuulan. Sabi ko, pagka ito ka bumuwas ang ulan, malamang biglang hindi ako makapagsalita kung basang-basa ako. Mahirap po kasi magkapote sa NLEX. Mahirap puminto, tsak pag umulan, basang-basa ka kaagad. Walang masisilungan kundi ma-flyover na madalang lang. Yun lang po. Kaya po rin Panginoon sa gabi po ito ako'y naka-attend. Sa pag-iingat niya, salamat din po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, kagaya po Panginoon, nabanggit ko, maraming salamat at akin ng Diyos sa gabi ito. At kami, Panginoon, nagkasama-sama, dinako mo sa lugar na ito, Lord God. At Panginoon, higit sa lahat, patuloy, Panginoon, ako humingi ng kapatawaran sa anumang karumihan, pagkakasala o dakilang Diyos na isip na gawa, O Lord God. Dalangin, Panginoon, ang kalinisan, O Lord God, ng puso, O Lord God. At ikaw lang, Panginoon, ang
mangusap, maghari, Panginoon, sa akin, O Lord God. At pangalan mo lang ang may taas, Panginoon, o dakilang Diyos. Kaya, O Lord God, tunay nga, O God, na sa'yo namin pinagkatiwala ang gawain ito. At ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, ay sa iyo lamang, O Lord God. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Muli, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Kanina dumating ako, dalawa lang nakaupo. Sabi ko, alam kaya nila na ako mag-e-exhort? Past 7 na, 7:04 na yun, dalawa lang nakaupo. Kung magkakamali. O yun, and then, ayun po rin ang Panginoon dahil ayan, dumami po tayo. Salamat po sa Panginoon. Muli tayong nagkasama-sama, manalangin, magpuri sa ating Panginoon. Ayan. Amen. So, ang key verse po ay 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ayan, umuulan na po, ano? Thank God, na-delay yung ulan talaga ulit. At hindi ako inabutan. Okay, so, basahin po natin yung 1 Thessalonians 5:16 to 18. So, may tatlo po tayong verses, 16, 17, 18. Pero maiksi lang po yun. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ayan, ito na po yata yung exhortation ko sa shortest exhortation. Opo, and then, kaya maiksi lang po ito. So, sa Tagalog po, basahin natin, magalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Jesus tungkol sa inyo. Okay. Ano po yung shortest verse? John 11:36, Jesus wept. Ayan po. Yung pangalawa po ron, na maigsi. Alam niyo po. Okay, 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Correct niyo po ako kung mali ako. Ayan. So napansin niyo, yung shortest, number 1, Jesus wept. Ayan. Tapos yung pangalawa, rejoice always. Di ba? Parang opposite. Tama ba? Malungkot, tapos biglang rejoice always. Yun lang po, napansin ko lang po yung dalawang shortest verses po na yun. Okay, and then, ano ang Thanksgiving sa buhay Kristiyano? Ayan. Hindi lang ito emotion, ito ay isang desisyon. Ang tunay na pasalamat ay hindi lang para sa mga magagandang nangyari, kundi sa lahat ng kalagayan. Ayon sa ating key verse, yung pong give thanks in all circumstances. Okay, sino po dito yung yung may maaalala na may nangyaring parang hindi maganda, pero eventually, dapat palang ipagpasalamat sa ating Panginoon na nangyayari yun. Na na-realize natin na buti na lang nangyari yun. Pero, although masasabi mong hindi maganda, pero may dahilan pala. Kaya nangyari yun. Meron po bang makapag-share? Si Ate Malu. Talagang iikli ka nga pinapamigay mo. Hindi, ayun, nagpapasalamat ako sa Lord. Yung kasi, dati nandun nga ako sa Ocampos, sales clerk. Tapos hanggang sa nagkaroon ng problema, maraming nawawala. So, ang tendency, actually, magulo yun Kinulong pa kami doon sa loob para kasi kailangan magbayad doon sa mga nawala, ganyan. Iniligtas ako ni Brother Nelson. Mag-boyfriend pa lang kami. Then sabi ko, Lord, mawawalan ako ng trabaho. Kailangan namin kahit paano. Pero yun pala, may ibang palang plano si Lord. Kasi magkano lang naman sweldo ko doon. Tapos inilipat niya ako doon sa Phoenix na hanggang ngayon nagtatrabaho ko. Di ba napakabuti ng Diyos?
Amen. Ayun po, sa mga halimbawa. Okay. Ako po actually, ito rin po yung madalas kong nasa puso, nare-realize mga pangyayaring ito. Gaya ng senior ko nga, recently lang, nabuwal ako sa baha. Pero yung pagkabuwal pala sa baha na yun, nagawa yung problem ng motor ko. Hanggang ngayon, buo yung motor ko. Yung nawala yung minor. Hanggang ngayon, may minor yung motor ko. Laki yung bagay noon. Wala namang ibang nasira kung hindi nabuo nga. Although nabuwal sa baha. Tapos isa pa, yung work ko sa Valenzuela, yung isang school doon, dalawa lang kami doon. Tapos naiwan na ako ngayon doon, more than a year na, kasi nag-abroad na yung kasama ko. So, nakakalungkot dahil nag-iisa na lang ako doon, umalis siya, magkasama kami talaga doon at wala naging kapalit. Pero blessing pala yon dahil through him din, ginamit siya ng Lord para i-repair ako sa ibang pwede kong pasukan. So, nadagdagan yung trabaho ko talaga. Nagkaroon ako sa Santa Maria, another Valenzuela, tapos Valenzuela ulit. So, 5 days po pasok ko. 3 Valenzuela, 2 Santa Maria. Ang totoo niyan, kinukuha na ako mag-Saturday. Tapos, ayoko talaga mag-Saturday. Sabi ko, family day yun. Kaya hanggat maaari ayoko magtrabaho ng Saturday. Pero matagal kong pinanindigan yun na ayoko. Kahit na maraming kids yung binibigay sa akin Saturday. Ayoko ako masyadong ma-stress. Gusto ko yung Saturday, parang wala kang masyadong iniisip. And then, ayun, so happen na dumating from America yung isang katrabaho ko. At hindi ko matanggihan. Umuo ako ng Saturday, pero hindi pa po nag-i-start. So, ayun, I believe blessing din yun, yung Saturday, at sana ma-manage pa yung oras. So, ayun po, tunay nga po napakarami dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. And then, ang pasasalamat ay hindi lang tugon sa biyaya. Ito ay pananampalatayang nagpapahayag kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Nagpapasalamat na ako. Amen po ba? Nagagawa po ba natin yon? Kahit wala pang sagot, dapat magpasalamat. Ayan po. At totoo nga, ako personal, para sa sarili ko, nahihiya akong mag-request sa Panginoon sa dami na aking pagkukulang sa Kanya. Ang ginagawa ko na lang, mostly sa prayer na may banggit ko, yung more on pasasalamat. Ganun, oo, yan. Maraming dapat ipasalamat sa Panginoon. Kasi para sa akin, hindi naman masama yung mag-compare. Depende lang sa kanino may kukumpara yung sarili mo, pangyayari sa buhay mo, ano meron ka o wala ka. So, ayun, parang dapat positive yun. Tingin mo sa pasalamat ka, ganito ka, sila ka, ganun lang. Parang yun lang ang kanila. Kaya pasalamat ka. Ayun. Okay, so, and then next po, 3 dahilan bakit dapat tayo magpasalamat. Dahil sa katapatan ng Diyos. So, sa Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Amen. Sa kabila ng, kagaya po, sa kabila ng pandemya, problema at pang-araw-araw na pagsubok, nandyan pa rin ang katapatan ng ating Diyos. Amen po. Okay, dahil ito sa kalooban ng Diyos. Pangalawa po yun, dahil ito sa kalooban ng Diyos. 1 Thessalonians 5:18. Minsan tinatanong natin na ano kaya ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Simple lang ang sagot ng Biblia. Magpasalamat ka. Minsan hindi agad nababago ang sitwasyon, pero nababago ang puso natin kapag natuto tayong magpasalamat. Sino po nakaka-relate doon? May mga sitwasyon talaga na pwedeng may mga sitwasyon talagang kagaya niya, may kulog. Ayun, may mga dinadanas tayo sa buhay na nakakabigla o biglaan.
Pero yung depende sa atin sa puso natin kung paano natin dadalhin yun, paano natin uunawain yung mga sitwasyon sa buhay natin. Meron niya ako naalala simpleng problema lang. Dinadala niya as malaki or nakakunot ang mata, di mapakali. So, para bang wala sa problema yun, nasa nagdadala yan. Ganun ba yan? Naalala niyo yun. So, alam po natin, pag nandiyan ang Panginoon, may katuwang tayo, may katulong tayo sa pagharap ng mga suliranin sa buhay, mapagdadaanan po natin. Okay, so number 3, dahil nagdadala ito ng kapayapaan sa Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ang puso na puno ng pasasalamat ay hindi madaling guluhin ng takot o pangamba. Ayun na yun. Di ba? Ang puso na puno ng pasasalamat ay hindi madaling guluhin ng takot o pangamba. Kapag ang panalangin ay sinamahan ng pasasalamat, ang kapayapaan ng Diyos ay dumadaloy sa ating puso. Amen. Okay po. Number 4, mga practical na paraan ng pasasalamat. Minsan ang pasasalamat ay hindi lang salita. Ito ay gawa. Sa panalangin, gawing ugali na magpasalamat bago humingi. Ayan. Parang sa literal na ang hirap no, di ba? Yung, kunyari, candy, hingi ka sa katabi mo. Salamat sa candy. Ano pala, yun. Parang ayun. So, iba yung ganun sitwasyon kumpara sa ating Panginoon na alam naman kasi natin ang Panginoon, talagang walang humpay na pasasalamat ang dapat natin ibigay sa Panginoon. Dahil alam natin, pagising pa lang sa umaga, yung hininga natin, dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya narapat na mauna yung pasasalamat. Unlike sa mga tao talaga na hinihingan mo ng tulong, ganyan, o ng something, so hindi pwede yun. Okay, sa pagsamba, express gratitude through worship and songs. Ayan, sa pagsamba, sa araw-araw na gawa, isabuhay ito sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay, masayahin at positibo. Ayan, Sister Mean, mapagbigay, masayahin. Yung huli kaya, yung positibo. Ayan, so yun po. Nawa ay araw-araw magawa nating positibo, mapagbigay at masayahin. Okay, sa conclusion na po. Mga kapatid, ang pasasalamat ay hindi seasonal. Hindi lang tuwing may okasyon o kapag may blessing. Ito ay lifestyle ng bawat tunay na mananampalataya. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, ang puso na marunong magpasalamat ay puso na malapit sa Diyos. Amen. Ayan. And then, so ngayong gabi, bago tayo lumapit sa Diyos sa panalangin, naway buuin natin ang ating mga puso na pasasalamat. Isipin natin na hindi lang ang mga biyayang natanggap natin, kundi ang mga pagsubok na ginamit ng Diyos upang tayo'y lumago. Ayan. So mga pagsubok ay yun yung cause para tayo lumago. Ayan, as effect. Ayan, amen. So yun po, muli po, magandang gabi sa bawat isa at maraming salamat po sa salita ng Diyos ngayong gabing ito. Amen. Okay na po yun. Sige po. Sino na po ang MC? Oo. Late? Oo. Mamaya na lang. Sama-sama na pala lang.